Formal nang nirefer ngayong gabi sa House Committee on Rules ang committee report ng House Justice Panel na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kalakip nitong findings at mga rekomendasyon para sa impeachment proceedings. Naniniwala ang ilang kongresista na may sapat na boto na sa Kamara para ma-impeach si VP Sara sa plenaryo. Pero ang bise nagtataka sa kumpiyansang yan ng mga mambabatas. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. 106 na kongresista o 1/3 ng 318 na mambabatas ang kailangang boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pa lang, nasa 200 na raw ang kongresistang boboto na muli siyang ma-impeach. Ayon yan kay Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Mas mababa naman ang bilang ni House Justice Committee Vice Chairperson Jose Alvarez sa mga papabor na i-impeach ang bise. I think overwhelming na, sobra na 120 yung magsabi na pipirma sila eh. Pero pulso pa lang daw ang mga numero na yan. E paano nga ba boboto ang mga kongresista? Ang Partido Lakas na may pinakamalaking bilang sa Kamara, conscience vote daw ang paiiralin. Pero ayon sa miyembro nitong si Deputy Speaker Janet Garin, karamihan sa kanila ay mukhang boboto raw na ma-impeach si VP Sara. Bibigyan din ng National Unity Party o NUP ng kalayaan ang kanilang mga miyembro na bumoto ng naaayon sa kanilang konsensya. Ganito rin ang paiiralin ng Liberal Party na sinabing dapat panagutin ang may sala. Nagpulong naman kagabi ang Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Boboto raw sila base sa ilalatag na ebidensya. And we're basing it on what we see as evidence for probable cause. So kung may justification for that, that is what we will stand on. Sa gitna naman ng usapin sa botohan, binatikos ni VP Sara ang mga kongresista na tila sigurado na raw na mai-impeach siya. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila. It's different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Sagot dyan ni Ridon, solid naman na raw ang mga naunang inilatag na ebidensya sa House Committee on Justice. Tiyak ko kami sa 6.7 billion total transactions na pumasok po at lumabas sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Tiyak ko kami sa 448 million na pinapasoli ho sa kanya. Tiyak ko kami doon sa pagbabanta laban ho sa Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bumwelta ang palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng 2028 national elections. Sa panayam kay VP Sara sa The Hague, Netherlands, natanong siya kung handa na ba siyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sagot ng bise, nananalangin siya na magkakaroon o matutuloy ang botohan sa 2028. Hangad din anya na ito ay maging tapat, maayos at payapa. Pino na naman ang palasyo na tila nakangiti pa ang bise habang sinasagot ang tanong. Kita raw ang kasabikan ni VP Sara sa usapin ng eleksyon habang ang Pangulo ay abala sa mga krisis sa bansa. Ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.